Kung bago ka pa lang sa mundo ng cryptocurrency, malamang ay narinig mo na ang tungkol sa meme coins. Ang mga ito ay digital assets na kadalasang nakabase po sa internet memes o hype mula sa social media. Mula po kay Dogecoin hanggang kay Shiba Inu, ang mga ito ay naging popular dahil sa malalaking price surges na nagbigay ng malaking kita sa ilan, ngunit nagdulot din ng matinding pagkalugi sa karamihan. Ngunit ayon po sa mga eksperto, tapos na ang hype at hindi na dapat pagtuunan ng pansin ng mga bagong investors ang mga ito. At ang malaking tanong ay bakit? Kaya yan po ang siyang ating aalamin sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. At ayan, ano nga bang nangyayari sa market ng mga meme coins? Sa kasalukuyan ay hindi maganda ang lagay ng buong crypto market. Mula kay Bitcoin hanggang sa iba pang altcoins, maraming digital assets ang bumaba ang halaga. Ngunit bago pa man bumagsak ang kabuuang crypto market, nauna nang bumaba ang halaga ng meme coins. Nitong January 2025, naabot po ng global meme coin market cap ang pinakamataas nitong halaga na $127.26 billion. Ngunit makalipas lamang ang ilang buwan, bumagsak ito ng 140% na nagpapakita ng pagbawas ng interes ng mga investors. Kahit pa ang pamilya ni Pangulong Donald Trump ay naglabas ng sarili nilang meme coins tulad po ng Trump at saka Melania, hindi rin ito nagtagal sa market. Maging si Ginoong Elon Musk na matagal nang sumusuporta sa mga meme coins ay nagbabala tungkol dito. Sa kanyang panayam sa The Joe Rogan Experience podcast, inihambing niya ang meme coins sa casino chips na para bang isang sugal kung saan bihira ang nananalo. At ang babala ni Ginoong Elon Musk ay kung umaasa kang manalo sa meme coins, nagkakamali ka. Hindi ka mananalo sa meme coins, kaya wag mong iposta ang iyong ipon sa mga ito. Ngunit bukod dito, may tatlong pangunahing dahilan kung bakit sinasabi ng mga eksperto na hindi dapat pasukin ng mga bagong investors ang meme coins. Ngayon ay ano po ang tatlong mga dahilan kung bakit dapat iwasan ng mga bagong crypto investors ang mga meme coins? Sa isang post sa X, dating Twitter, ipinaliwanag ng crypto analyst na si Flood ang tatlong pangunahing problema ng meme coins: rigged system, mababang valuation, at mataas na fees. Ayon po sa kanya, hindi na dapat pag-aksayan ng panahon ang pag-invest sa mga ganitong klase ng crypto assets. Una po nating ipaliwanag ang tungkol sa rigged system o manipuladong laro. Ayon po kay Flood, ang market ng meme coins ay dinisenyo para paboran ang mga insider at maagang pumasok, habang ang mga late investors ay kadalasang nalulugi. Sabi niya, the game is and has been rigged for months. Ibig sabihin, ang liquidity at presyo ng mga token ay madaling manipulahin ng mga nasa loob ng industriya. Sa katunayan, mula nang ilabas ang Pump.fun at iba pang launch pods, libo-libong bagong meme coins ang lumitaw araw-araw. Ngunit base sa datos nitong January, tanging 1% lamang sa 25,000 meme coins ang nakakuha ng kahit anong liquidity o halaga sa market. Ibig sabihin, halos lahat po na inilaunch na meme coins ay nauuwi sa wala. Pangalawa ay ang mababang halaga at bihirang tagumpay sa market. Hindi lang si Flood ang nagsasabing hindi maganda ang performance ng meme coins. Maraming analyst ang naniniwala na karamihan sa mga ito ay walang tunay na halaga. Halimbawa, sa Pump.fun, napakaraming tokens ang inilaunch, ngunit 4 lamang sa milyong-milyong tokens ang may market cap na higit $100 million. Ibig sabihin, ito ay isang money trap o patibong kung saan marami ang nawiwindang sa hype ngunit nauuwi sa malaking pagkalugi. Kahit ang mga pinakasikat na meme coins tulad po ni Dogecoin at Shiba Inu ay umaasa lamang sa social media hype. Ngunit matapos bumagsak ang market, mahirap nang maibalik ang dating halaga ng mga ito. Pangatlo ay ang mataas na fees.
Hindi lang basta nalulugi ang mga investors sa meme coins, kundi kailangan din nilang magbayad ng napakalalaking fees. Ayon po kay Flood, mahigit $1.5 billion ang nakuha sa fees mula sa mga traders na bumili, nagbenta o nag-launch ng meme coins. Habang normal ang transaction fees sa crypto trading, ang malaking bahagi ng fees na ito ay napupunta sa mga central entities at saka insiders. Kaya mas lumalaki pa ang lugi ng mga traders. Ngayon ay ano po ang kahulugan nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast? Para sa atin, mahalagang matutunan po natin ang aral na dala ng pagbagsak ng meme coins. Marami ang naakit sa hype noong una, lalo na noong panahong 2021 hanggang 2024 na bull run. Ngunit ngayon, lumalabas na hindi na po sustainable ang ganitong klase ng investments. Dahil karamihan sa atin ay nag-i-invest gamit ang hard-earned money, mas mainam po na pagtuunan ng pansin ang mga cryptocurrency na may tunay na utility o gamit, sa halip na habulin ang mabilisang kita mula sa hype-based investments tulad ng meme coins. At ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Kung ikaw ay isang bagong crypto investor, ang pinakamagandang gawin ay umiwas sa meme coins at pagtuunan ng pansin ang mga cryptocurrency na may matibay na fundamentals. Habang may posibilidad pa rin namang kumita sa meme coins, ito po ay may napakalaking risk, lalo na para sa mga hindi sanay sa mabilisang trading o walang sapat na kaalaman sa market. Sa halip na tumaya sa sugal ng meme coins, mas mainam na mag-invest sa mga kilalang cryptocurrencies tulad po ni Bitcoin, Ethereum at iba pang projects na may malinaw na use case. Tandaan, sa crypto trading, ang tamang kaalaman at maingat na pagdidesisyon ang magbibigay sa atin ng pangmatagalang kita. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.